Ang Shopee S-Loan ay isang in-app na serbisyo ng kredito para sa mga eligible users, buyer man at seller ng Shopee, na nag-aalok ng mabilis na cash loan na may mababang interes para sa kapital ng mga seller o personal na paggamit ng mga mamimili na ibinabayad o matatanggap natin sa ating Shopee Pay wallet at naa-access sa pamamagitan ng app na may mga flexible na termino. Pwedeng bayaran sa loob ng 1, 3, 6, 9 o hanggang 12 buwan. Ang mga rate ng interest ay karaniwang mula 1.5% hanggang 5% bawat buwan. The monthly interest rate is not one size fits all. It typically starts at 1.5% for sellers but can vary based on credit assessment. For personal S-loan users, rates can range from 2.5% to 5% monthly, depending on the account profile. Eligible user should be Filipino and aged 21 to 65 years old with a valid government ID and a good credit score. While S-Loan for sellers has similar ID requirements but focuses on business seller criteria, requiring clear photos and accurate non-expired documents for activation and ensuring details match your Shopee account and liveness check. At malalaman mo na qualified ka na kapag nakita mo dito sa Me tab, Financial Services page, ang S-Loan at nakalagay dyan na Activate Now. After click Activate Now, for verification, enter the one-time password sent to your registered phone number. Complete the application form with accurate personal information, ensuring it matches your government issue ID. Upload a photo of your valid government ID. Perform the facial verification, liveness check to confirm your identity. Wait for approval, which usually takes up to 24 hours. Important requirements. You must have an activated and verified Shopee Pay account. Ensure your ID is valid, clear, and not expired. S-Loan is currently available to selected users only. If your application is rejected, ensure your information matches your Shopee Pay details and that you do not have existing duplicate accounts. Magkaiba ang S-Loan at S-Pay Later. Magkaiba o magkahiwalay ang kanilang credit limit. While some users may have similar limits, they operate independently, allowing one to increase independently of the other based on consistent, timely repayments. S-Pay Later is buy now, pay later service that allows eligible user to purchase items immediately and pay for them on a later date or in installment up to 12 months. While S-Loan is an app service providing quick cash loans for eligible buyers and sellers. Sa aking account, ang starting credit limit ko nung na-approve ako ay 5,000. Nakadalawang loan ako, itong April and July. Habang unti-unti ko siyang binabayaran ay unti-unti ring tumataas yung aking credit limit hanggang umabot na nga ng 50,000. Ito ay ang aking ikatlong loan. Lahat yan, year 2024. Ngayon, ipapakita ko kung paano nga ba tayo makakapag-loan sa Shopee. Open Shopee account, click Me tab. Dito tayo sa Financial Services. Ito yung S-Loan. Kung hindi nyo yan makita, i-click nyo yung See More. Ngayon, click natin ang S-Loan. Meron ako ditong isang ongoing loan last year, October 2025. Kagandahan dito, kahit meron ka pang outstanding balance, hindi pa nababayaran,
ay pupwede ka ulit mag-loan ng panibago hanggat meron ka pang available credit limit. Ang mangyayari lang, magkakaiba yung kanilang due date. Kung kailan mo siya ni-loan, yun yung magiging due date niya. Makikita naman natin yung loan details, yung monthly repayment details. Makikita natin dito kung nakailang buwan na ba tayong nakapagbayad. Admin fee is 1%. Itong interest niya, syempre kung babayaran nyo siya sa loob ng maiksing panahon, syempre mas mababa yung magiging interest niya. Basta 4.5% monthly. Ganun naman yun eh. Kapag long term, mas malaki talaga yung magiging interest nun. Ngayon, balik tayo. Dito natin makikita yung due date at nakapag-clear na ako ng aking repayment. So, meron pa akong available. Click natin ng withdraw loan. Dati, ang pinaka-minimum amount nila ay 2,500. Pero ngayon, 500 yung nakalagay dito. Ngayon, input natin yung amount na gusto nating i-loan. Click natin ito. Ayan, minimum amount daw ay 500. Pero ang gusto kong i-loan ay 6,000. So, tingnan natin. Eto palang loan protection, nasa inyo na yan kung gusto nyong i-uncheck. Sa 12 months, ang amount na marireceive ko ay 5,940. Meron siyang monthly repayment na 782.01. Tingnan natin dito. Merong admin fee na 60 pesos, kaya naging 5,940. Eto, i-click natin to. Ayan, at dahil November 26 ko to ni-loan, kaya every 26 ang kanyang due date. Monthly principal amount, 500. Monthly interest, 4.5 ay 270.01. Monthly processing fee, wala naman. Monthly fee for loan protection ay 12 pesos. So, a total of 782.01. Check natin yung ibang term. So, pag nag 9 months tayo, mababago yung kanyang monthly repayment, magiging 948.65. Kapag 6 months naman, ang kanyang magiging monthly repayment ay 1,281.99. Kapag 3 months naman, ang monthly repayment ay 2,282. So, nababago yung monthly repayment kasi nababago yung pinaka-principal amount niya per month. Kahit ilang term mo siya kunin, nandun talaga yung admin fee na 60 pesos. So, ayan, 6 months, nandun pa rin yung admin fee. Sa 9 months, ayan, nandun pa din yung admin fee niya. Kapag short term, malaki yung monthly repayment niya, pero maliit lang yung kanyang interest. Pero kapag long term, maliit yung monthly repayment, kaso kapag kinumpute mo yon, malaki yung magiging kabuuang interest niya. Dahil long term nga natin siya binayaran. Gagawin ko na lang tong 9 months at disburse to Shopee Pay wallet nga pala ito. Yan. Then, click natin yung withdraw now. Ayan, hintayin lang natin. Nagpa-process lang. Application result. Your loan withdrawal is successful. The loan will be disbursed to your selected account within the next hour. Nung nag-loan ako ng 2024 ay 24 hours pa bago pumasok sa aking Shopee Pay wallet yung aking niloan. Ngayon, disburse to Shopee Pay. I-check natin ngayon yung ating Shopee Pay kung pumasok nga. Ito lang talaga yung laman ng Shopee Pay wallet ko. Click natin yan. So, ayun. Naging 7,559.64 na. Tapos, itatransfer na lang natin siya sa mga bank account natin or sa ating e-wallet. Click send money. Ayan. Madalas kong ginagawa dito ay sinesend ko sa e-wallet, sa GCash. Click nyo lang tong transfer to a new e-wallet. So, ako meron ng recent dito. Tapos, ilagay nyo na yung amount na kukunin ninyo or itatransfer ninyo sa inyong mga e-wallet account. Meron siyang admin fee na 15 pesos. Kaya,
5,955 yung mababawas sa ating Shopee Pay wallet. Then, click Next. Ito na yung mga details. Tapos, click natin Send Money Now. Hintayin lang natin. Ayan, at successful na. Na-transfer natin. Click OK. Nabawasan na yung aking Shopee Pay wallet. Siyempre, i-check natin yung ating GCash kung pumasok talaga. Hindi ko pala na-screen record yung mismong GCash amount. Pero ang transaction history, ito, makikita natin na cash in from Shopee, receive GCash from Shopee Pay with account ending in yung aking mobile number. So, ayan yung amount, 5,940 at yung date ay November 26, 2025. Pagdating naman sa pagbabayad, ang madalas ko ring ginagamit ay yung aking e-wallet, GCash. Paano naman tayo magbabayad ngayon? So, open lang natin yung Shopee account. Magandang magbayad tayo before due date for good credit score. Me tab lang ulit tayo, then click S Loan. Ang babayaran ko dito ay yung aking naunang niloan, yung 20,000. At may monthly repayment na 3,162.17. Click Pay Now. Yung payment option, dito nyo siya makikita, yung payment method. Dito lang kayo pipili at isa-select nyo kung ano yung gagamitin yung pang bayad. So halimbawa dito sa payment center e-wallet, ito yung mga payment method. Over the counter, ayan, BDO, yung nakalagay dito. Tapos, online banking, ayan. So, yan mga yan. GCash yung gagamitin ko. Then, click confirm. Click pay. Then, click ulit natin yung pay. Click next. And then, enter natin yung code na isisend sa ating mobile number. Click next. Enter natin yung 4-digit PIN natin. Click pay. Ito yung details ng ating binayaran. Meron siyang payment admin fee na 63.25. Siguro yung admin fee ay nakadepende sa amount transaction natin. Balik tayo, view as loan. Check natin kung nag-update agad. So yun, nag-update siya agad, pumasok yung ating payment at tumaas ulit yung aking available limit. Ito yung aking outstanding loan, meron akong dalawa at magkaiba yung kanilang due date dahil magkaibang araw ko sila ni-loan. Driving round with my baby, top drops and raindrops, motion got me all faded, my heart got me going all crazy, and I won't